Mga ilang bagay at impormasyon, patungkol sa tunay na pagkatao, ni Vice Presidente Sara Duterte, na dapat mo malaman. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Sara Zimmerman Duterte Carpio, o mas kilala sa tawag, bilang si Inday Sara. Siya ay isang abogado, politician, at ang kasalukuyan, na ika-15th Vice President, ng Pilipinas. Siya ang ikatlong babaeng Vice Presidente, at ang ikatlong Vice Presidente, na nagmula sa Mindanao, at ang pinakabatang Vice Presidente sa kasaysayan, ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Davao City, noong May 31, 1978, at siya ngayon, ay 46 years old na. Siya ang pangalawang anak, ng ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, na si Rodrigo Duterte, at Elizabeth Zimmerman, na dating guro, at flight attendant. Nagtapos siya ng kursong BS Respiratory Therapy, sa San Pedro College, Davao City, kung saan una niyang plano kumuha, ng kursong may kaugnayan, sa medisina. Nag-aral din siya, sa College of Law, upang maging abogado balang araw, at kalaunan ay nagtapos, sa San Sebastian College Recoletos, sa Manila City, at nakapasa sa bar exam, noong 2005. Pagkatapos ay nagtrabaho siya, ng ilang buwan, bilang court attorney, sa opisina, ni Supreme Court Associate Justice, Romeo Callejo Sr. Ikinasal siya kay Mans Carpio, noong 2007, na isang abogado, mula sa kilalang pamilya, sa Davao City. Sa kabila ng kanyang matatag na personalidad, sa larangan ng politika, ay kilala rin siya, bilang maasikaso, at mapagmahal na ina at asawa, sa kanyang pamilya. Samantala, noong December 2006, ayon kay ex-President Rodrigo Duterte, noong una ay ayaw niya, na pumasok sa magulo, at mahirap na mundo ng politika, ang niisa sa mga miyembro, ng kanyang pamilya. Subalit dahil sa kanyang pag-aalala, sa mga maaaring katiwalian sa politika, napapalit at posibleng makasira, sa kanyang pangalan at legacy, ay kinausap niya si Inday Sara, na tumakbo sa darating na eleksyon, para may pumalit sa kanyang posisyon, at upang ipagpatuloy, ang kanyang mga nasimulan. Samantala, nanalo si Sara Duterte, bilang Vice Mayor ng Davao City, noong 2007, hanggang 2010. Naging mayor din siya ng Davao City, mula 2010, hanggang 2013, at 2016, hanggang 2022. Kahit bago pa lamang noon sa politika, si Inday Sara Duterte, ay ipinakita niya ang kanyang kakayahan, pagdating sa pamumuno, sa mga mamamayan ng lungsod. Noong December 2, 2010, siya ay hinirang, ni former ex-President Benigno Aquino III, bilang chairperson, ng Regional Development Council, Region 11. Siya ang kauna-unahang babae, na humawak sa posisyon, at ang unang hinirang, mula sa government sector, mula nang muling organisahin ang konseho, noong 1986. Sa kanyang pag-upo bilang chairperson, ay nakita agad ang paglaki, ng Gross Regional Domestic Product, ng Davao Region, mula 3.9% noong 2011, hanggang 7.1%, noong 2012. Sa ilalim ng pamumuno, ni Inday Sara Duterte, ang Davao City ay umangat, at naging pangunahing lungsod, sa Mindanao Region. Isinulong niya ang lungsod, bilang tourism and investment destination, na ipinakilala ang tagline, na Davao Life is Here, para i-market ang lungsod, noong 2011. Sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan, mula 2011 hanggang 2013, ay nakatanggap ang Davao City, ng 36 na mga parangal, pagkilala, at certification, para sa mahusay na pamamahala, negosyo, turismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pondo, transparency, at iba pa. Noong 2013, ay nagpahinga si Sara Duterte sa politika, at noong 2016, muli siya pumasok sa lokal na politika, at naging mayor, ng lungsod. Samantala, ang isa sa kilalang kontrobersya, na sangkot si Inday Sara Duterte, ay noong July 1, 2011, nang suntukin niya si Abe Andres, na isang sheriff ng Davao City Regional Trial Court, dahil sa demolisyon ng mga barong-barong, sa Barangay Kapitan Tomas, Monteverde Senior Agdao, sa Davao City. Hiniling niya sa korte at sa demolition team, na ipagpaliban ang demolisyon, ngunit tinanggihan ni Abe Andres, ang kanyang kahilingan, at itinuloy ang marahas na demolisyon, na nagpainit,
ng kanyang ulo. Makalipas ang ilang araw, ay nagsampa ng reklamo, ang Sheriff Confederation of the Philippines Incorporated, laban kay Inday Sara Duterte, kaugnay sa insidente. Pero ganun pa man, noong June 28, 2012, halos isang taon, pagkatapos ng insidente, ay nag-public apology si Inday Sara, kay Abe Andres, at sa kanyang pamilya. Samantala, si Inday Sara Duterte, ay isang adopted member, ng Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984, at Philippine National Police Academy, Tagapagkalinga, Class of 1991. Member din siya, ng Philippine Coast Guard Auxiliary, at Armed Forces of the Philippines, Army Reserve Command. Siya ay may ranggong colonel, at kasalukuyang Assistance Brigade Commander, ng 222nd Ready Reserve, Combined Arms Brigade, Philippine Army. Nakatanggap din siya, ng ilang citation, badge, ribbon at medalya, para sa kanyang trabaho, sa Davao City, bilang suporta, sa Armed Forces of the Philippines. Pinatunayan ni Sara Duterte, ang walang patid na pagsisikap, para sa kapayapaan at pag-unlad, ng kanyang administrasyon. Kaya naman nakuha ng Davao City, ang mataas na pambansang katayuan, kung saan nakatanggap ito, ng 170 na parangal, pagkilala at certification, mula March 2017, hanggang December 2021. Ang Davao City ay isinama, sa listahan ng 2021, Top 10 Richest Cities ng Pilipinas, ayon sa Commission on Audit. Sa taon din na ito, ay naitalaga ang Davao City, bilang ika-4 na most competitive highly urbanized city, ng Department of Trade and Industry. Bukod pa dyan, ay kinilala dito si Sara Duterte, at sa ibang bansa, para sa trabahong ginawa niya, bilang Local Chief Executive. Noong 2012, isa siya sa 88 nominated, sa prestigious World Mayor Awards, at isa sa 2 Pilipino, na mayor nominees. Noong 2021, napili siya bilang top-performing mayor ng Pilipinas, na may 93% rate, sa pamamagitan, ng isang independent, at non-commission survey, ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Noong 2022 election, siya ay nanalo bilang Vice President, na may mahigit 32 milyong boto. Siya ang naging kauna-unahang Vice-Presidente, na nahalal ng nakararami, mula noong 1986 election, at ang nakakuha, ng pinakamalaking bilang ng mga boto, mula noong 1969. Maliban pa dyan, nakamit din niya ang pinakamaraming boto, para sa alinmang katungkulan, sa isang solong panalo na halalan, sa kasaysayan, ng Pilipinas. Siya rin ang pinakabata, at unang naging Vice-Presidente, mula sa Mindanao. Ilan nga sa kanyang mga nagawa, ay ang mga sumusunod. Nagpagawa si Sara Duterte, ng mga satellite office, para sa Office of the Vice President, sa Zamboanga City, Tandag, Tacloban City, Davao City, Dagupan, at Cebu City. Noong October 9, 2022, sa pakikipagtulungan niya sa DepEd, at Department of Health, ay sinimulan ni Inday Sara ang pagpapalabas, ng kalusugan food trucks, sa ilang mga lugar sa Pilipinas, na mas nangangailangan ng tulong, upang tugunan ang malnutrition, sa mga mag-aaral. Ang mga food truck, ay regular na humihinto sa mga paaralan, at institusyon, na may problema sa malnutrition at gutom, na mga bata. Sumusunod sa isang 120 days, na feeding program menu, na recommended, ng National Nutrition Council, ng DOH. Inumpisahan din niya, ang nationwide distribution, ng 1 milyong bag, na naglalaman ng school supplies, at dental kits, pati na rin ang pagtatanim, ng 1 milyong puno, sa ilalim ng OVP Pagbabago, A Million Learners and Trees Program, sa pakikipagtulungan sa DepEd, at DENR. Ang kampanya ay nagtataguyod, ng edukasyon, at nagbibigay ng dental hygiene kits, sa mga estudyante, habang tinuturuan sila, sa pangangalaga sa kalikasan, sa pamamagitan ng pagtatanim, ng mga puno. Simula July 2022, hanggang October 2023, ay nakapagbigay ang OVP ni Sara Duterte, ng 1.2 bilyon na halaga, ng medical assistance, sa 106,958 beneficiaries, at ang Burial Assistance Program, ay nakapagbigay, ng 130.3 milyon, sa 22,470 pamilya. Sa parehong taon, ang libreng sakay ng opisina, ay nagsilbi sa 79,633 na pasahero, sa Cebu City, 60,400 sa Davao City,
89,605 sa Bacolod City, at 523,260 sa Metro Manila. Sa Disaster Operations Center ng OVP, ay nagsagawa ng 162 relief operations, at nagbigay ng 69.1 milyon na tulong, sa 115,45 na pamilya, sa panahon ng mga kalamidad, at mga sakuna. Samantala, pagdating sa usapang CPP-NPA-NDF, o Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front, na pakikipag-usap ng gobyerno, ay hindi dito sang-ayon, si Vice President Sara Duterte. Kaya naman matapos pumayag, ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, na ipagpatuloy, ang mga pag-uusap ng kapayapaan, sa CPP-NPA-NDF, ay tinawag ni Vice President, ang mga pag-uusap, na pact with the devil, at nagbabala na hindi tapat ang mga komunista, sa pagkakaroon ng kasunduan, pagdating sa gobyerno. Samantala, noong May 11, 2022, ipinahayag ni President Bongbong Marcos, na pumayag si Vice President Sara Duterte, na sumapi sa kanyang gabinete, bilang kalihim ng edukasyon, kahit nauna na siyang nagpahayag ng interes, na maging kalihim, ng National Defense. Ayon sa Vice Presidente, ay mas pinili niya maging kalihim ng edukasyon, upang maiwasan ang mga intriga, tungkol sa kanyang katapatan, sa administrasyon. Bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ay pinamunuan ni VP Sara Duterte, ang pagpaplano, para sa pagbabalik, ng mga physical classes, sa lahat ng mga paaralan sa Pilipinas, na naapektuhan, mula noong 2020, dahil sa COVID-19 pandemic, para sa school year 2022 to 2023. Idineklara rin niya, ang school uniforms at pagbabakuna, sa mga estudyante, ay magiging optional, para sa darating na school year. Bago siya umupo sa opisina, ay pinaburan din niya, ang muling pag-reinstate, ng Mandatory Reserve Officers Training Corps, o ROTC, na kalaunan ay nakakuha, ng mas maraming suporta, mula sa mga mambabatas, at opisyal ng gobyerno. Noong November 25, 2022, ay itinatag niya, ang Learner Rights and Protection Office, sa ilalim ng DepEd, at inilunsad, ang TeleSafe Contact Center helpline nito, upang tugunan ang pang-aabuso, at palakasin ang proteksyon, sa mga bata, upang mapanatili ang focus, sa pagkatuto, at siguraduhin na hindi mabibigatan, ang mga guro, sa mga bagay na hindi kaugnay, sa kanilang trabaho. Noong March 2023, pumirma si Vice President Sara Duterte, ng isang department order, na nagbabawal sa mga guro, na sumali sa volunteer work, at extracurricular activities, habang nasa oras ng klase. Sa kaparehong taon din, ay sinabi ng Vice Presidente, na plano niya isama, ang mandatory scouting sa K-12 curriculum, para sa mga batang lalaki sa Pilipinas, upang maibalik sa kanila, ang pagmamahal sa bansa. Noong August 2023, ay inilunsad ng DepEd, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang bagong version ng K-12, na tinawag, na matatag curriculum. Ang bagong curriculum na ito, ay mas pinadali, na nagpapaliit ng mga learning areas, mula 7, ay naging 5. Binibigyang diin nito, ang makabansang learning area, upang palakasin, ang pagkakakilanlan ng Pilipino, at nationalism, sa mga estudyante. Unti-unti ito ipapatupad, mula 2024, hanggang 2028, para sa kinder, grade 1, hanggang 10. Ganun pa man, ay maganda ang pagtanggap ng mga guro, estudyante, at mga magulang, sa pilot implementation, ng matatag curriculum. Nang ipagdiwang ang National Teachers Month, noong September 5, 2023, ay inanunsyo ng Vice Presidente, na ang mga guro sa buong bansa, ay magkakaroon ng 30-day, na tuloy-tuloy na bakasyon, ng walang volunteer work, para sa school year 2023 to 2024. Maraming mga guro ang sumang-ayon, at nasiyahan dito, dahil unang beses itong nangyari, sa kanilang propesyon. Samantala, noong January 25, 2024, ibinigay ni Vice Sara Duterte, ang kanyang pangalawa, na Basic Educational Port, kung saan kinabukasan, ay pinirmahan agad niya, ang DepEd Order No. 2 Series of 2024, na nag-uutos ng agarang pagtanggal, ng mga administrative task, mula sa mga guro, upang makapag-focus sila sa pagtuturo, sa silid-aralan. Noong April 30, 2024, ay pinirmahan din niya,
ang DepEd Order No. 5 Series of 2024, na nag-approve ng mas pinasimpleng sistema ng trabaho, na nakatuon sa silid-aralan, at mga tiyak na ancillary task, para sa lahat ng pampublikong guro, sa Pilipinas. Iilan lamang ito, sa mga proyektong napagtagumpayan, o naisakatuparan, sa dami ng kanyang natapos, sa ilalim, ng kanyang pamumuno. Samantala, noong July 18, 2024, nagbitiw siya sa kanyang posisyon, bilang kalihim ng edukasyon, dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa ngayon, ay patuloy na hinaharap, ni Vice Presidente Sara Duterte, ang ilang mga aligasyon, at katanungan sa kanya, sa budget hearing, at iba pa. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ilan lamang ito, sa mga bagay, na marahil ay hindi mo pa alam, patungkol, kay Vice President Sara Duterte. Ikaw, ano ang masasabi mo, sa mga nagawang ito, ng ating Vice Presidente? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.